Milwaukee Bucks, ginawa na lahat para hindi umalis si Giannis sa team. Kinuha ang kanyang bunsong kapatid na si Alex at pinaperma ulit ng kontrata si Thanasis kahit ginawa itong katatawanan sa team. Plano pa umanong kunin ng kanyang ama para isang starting five na. Samantalang si Russell Westbrook na former MVP ay walang kumuha ni isang team. Backer system na ba ang NBA? Ang sitwasyon ng Milwaukee Bucks sa patuloy na pag-prioritize kay Giannis Antetokounmpo ay malinaw na nagpapakita kung paano umiikot ang ilang desisyon ng mga NBA team sa pagpapanatili ng kanilang superstar dahil nagpahayag ito na gusto magpa-trade mid-season. Hindi may kakaila na ginawa ng Bucks ang lahat para mapanatili si Giannis sa kanilang roster mula sa pagpirma muli sa kanyang kapatid na si Thanasis hanggang sa pagkuha ng bunsong kapatid na si Alex na hindi pa rin napatutunayan sa NBA level. Ito ay nagpapakita ng malalim na intensyon ng koponan na gawing komportable si Giannis sa Milwaukee, anuman ang kapalit nito. Sa kabilang banda, ang ganitong klase ng sistema ay nagbubukas ng tanong, nagiging backer system na ba ang NBA? Ang ideya na bibigyan ng pribilehiyo ang mga kaanak o malapit sa superstar para lamang manatili ito sa team ay tila lumilihis sa merit-based system na inaasahan sa isang professional sports league. Habang naiintindihan ng business side ng basketball kung saan ang retention ng isang MVP caliber player ay napakalaking asset sa marketing, championship contention, at ticket sales, lumilikha rin ito ng kultura na kung saan ang connection ay mas nangingibabaw kaysa sa competition. Mas lalong lumilinaw ang issue kung ikukumpara kay Russell Westbrook, isang dating MVP, multiple-time All-Star, at elite-level competitor. Sa kabila ng kanyang mga kahinaan sa laro, gaya ng inconsistency sa shooting at turnover issues, hindi may kakaila na siya ay may talento, experience, at leadership na maaaring makatulong sa maraming teams. Ngunit sa kabila nito, tila wala ni isang team ang seryosong kumukuha sa kanya ngayon. Ang contrast sa pagitan ng preferential treatment na natatanggap ng mga kaanak ni Giannis at ang kawalan ng offers kay Westbrook ay nakakapagtanong kung may bias nga ba sa liga pagdating sa connections kaysa actual na contributions. Hindi rin may kakaila na may elementong politikal sa NBA. Ang liga ay hindi lamang isang sports competition kundi isang business empire kung saan ang image, loyalty, at narratives ay bahagi ng produkto. Sa kaso ni Giannis, ang narrative ng isang loyal na superstar na nananatili sa small market team ay mahalaga para sa image ng NBA bilang liga ng kompetisyon, hindi lamang ng malalaking lungsod. Kaya't ang pagbibigay ng anumang kailangan niya ay tila naging investment ng Bucks and arguably ng NBA mismo. Gayunpaman, hindi maiiwasan ang kritisismo sa sistemang ito. Para sa mga manlalarong mas talentado pero walang right connections, nagmumukhang unfair ang sistema. Lalo na kung ang isang roster spot ay nauubos lamang sa kapatid ng isang superstar kahit hindi ito nakakatulong sa team sa aktwal na laro. Sa ganitong punto, nawawala ang essence ng kompetisyon at napapalitan ng pagkakaibigan at pamilya bilang batayan ng pagpili sa roster. Sa huli, hindi man opisyal, tila may backer system ngang umiiral sa NBA hindi sa tradisyonal na paraan gaya ng sa lokal na politika, pero sa anyo ng pag-prioritize sa personal relationships, image building, at superstar appeasement.